Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Bago ko po umpisahan ang aking kwento, ay gusto ko sanang sabihin sa mga taga-pakinig na sana ay huwag ninyo akong husgahan dahil aaminin kong sensitibo ang istoryang ibabahagi ko. Tawagin na lamang po ako sa pangalang Erica. Kasama ko sa istoryang ito si Ferdinand, ang aking kaisa-isang minamahal. Nagsimula ang pag-iibigan namin noong 16 anyos pa lamang ako at nakatira pa noon sa Bicol. Mas matanda po siya sa akin ng 6 na taon. Noong una po'y naging magkaibigan kami ni Ferdinand at palagi po siyang nasa tindahan namin para bumili. Hindi po nagtagal ay naging malapit po kami sa isa't isa. Kaya po naging kami. At masasabi ko pong naging masaya kami sa aming relasyon. Pero dahil sa problemang pinansyal sa loob ng kanya-kanya naming pamilya, kaya nagkalayo kami para makapagtrabaho. At dahil sa malayo na ang destinasyon ni Ferdinand at sa wala siyang cellphone, kaya isang beses sa isang buwan lamang kami nagkakasama. Katulad na lamang isang araw. Ano, hanggang kailan ka dito sa Bicol? Tanong ko kay Ferdinand. Nagbabaka sakaling magkaroon ng himala at humabang araw ng pagsasama namin. Hanggang bukas ng umaga lang po ako. Malungkot na sagot niya sa akin. Nalungkot din ako. Pero sanay na ako sa aming sitwasyon. Naiintindihan kita. May trabaho ka doon sa Batangas. Kailangan mong unahin yon, ang sabi ko sa kanya. Pero sa totoo lang, nakokonsensya ako. Kasi isang beses lang sa isang buwan tayong nagkikita. Hindi rin tayo nagkakausap. Kaya nga siguro sobra ang pangungulila natin sa isa't isa. Nadama ko naman ang kalungkutan sa sinabi niyang yon ni Ferdinand. Bumili ka na kasi ng cellphone para may communication na tayo. Kahit na magkalayo tayo, suhay ko sa kanya. Hindi kasi ako makabili ng cellphone kasi mas inuuna ko muna yung ibang mga gastusin. Pero sige, mag-iipon ako ng pambili ng cellphone para hindi na tayo malungkot. Basta Erica, sisikapin ko na magkaroon tayo ng komunikasyon. Paniniguro naman niya sa akin. Maya-maya ay lumapit naman sa amin si Mama para kumustahin ang aking bisita. Buti naman at napadalaw ka ulit sa amin. Masayang wika ng aking ina kay Ferdinand. Tita, may pasalubong po pala ako sa inyo galing sa Batangas. Wika niya. Habang inaabot niya ang isang eco bag na naglalaman ng iba't ibang klase ng pasalubong. Tulad ng kapeng barako at mga minatamis na pagkain. Ako salamat, tuwang-tuwa namang inabot ni Mama ang mga pasalubong. Ipinakita ko pa kay Mama ang iba pang mga dalang pagkain ni Ferdinand. O yung iba niyang pasalubong. Sa atin, inay, meron na po tayong pananghalian at hapunan. Wow, ang dami nito ha. Siya nga pala, sumabay ka na sa amin sa pananghalian. Pagsaluhan natin niyang pasalubong mo, pagaya ni Mama kay Ferdinand. Agad namang pumayag ang boyfriend ko. Teka, maiba tayo. Tutal, matagal na rin kayong nagmamahalan ng anak ko. Matanong ko lang, kailan ang kasal ninyo? Ano, may plano na ba kayo? Tila nasasabik na tanong ni Mama kay Ferdinand. Natawa naman ako sa naging reaksyon ng aking ina. Kayo naman, inay, bata pa po kami. Para sa kasal na yan, paalala ko sa kanya. Ay, nakalimutan ko. Wika naman ni Mama sabay tawa.
Sinakyan naman ni Ferdinand ang biro ni Mama. Pero parang gusto na yata ni Tita na ikasal tayo, Erica. Ano, magpapakasal na ba tayo? Joke lang. Pero Tita, kapag umabot na sa hustong gulang si Erica, ay magpapakasal na po kami talaga. Paniniguro niya sa amin. Nako, sana kayo na talaga ang magkatuluyan. Hindi maitago ni Mama ang pagkagusto niya kay Ferdinand para sa akin. Kayo, Inay, botong-boto po kayo kay Ferdinand, ha? Natatawang obserbasyon ko. Oo naman, matagal ko nang alam na si Ferdinand ang nararapat na lalaki para sa inyo. Sagot ni Mama sa akin bago bumaling sa aking boyfriend. Ikaw, Ferdinand, sana huwag kang magbago, ha? Opo, Tita. Makakaasa po kayo sa akin. Hindi po ako magbabago at mas mamahalin ko pa po ang anak ninyo. Pangako po yan, Tita. Yon ang binitawan niyang salita na alam kong hindi mapapako papadudot. Hindi naging hadlang ang layo namin sa isa't isa para hindi tumibay ang pagmamahala namin. Dahil sa tiwala kami sa isa't isa. Kaya hindi kami nagkaroon ng problema sa aming relasyon kahit nga na minsanan lang kaming magkasama. Samantala, lumipas po ang 4 na buwan at umalis po ako ng Bicol papuntang Marikina dahil nagkaroon ako ng opportunity na makapasok sa isang trabaho na may sweldong mas malaki kesa sa sinasahod ko sa Bicol. Kampante ako na yun na ang sagot para unti-unti ko nang maabot ang mga pangarap ko. At pangarap namin ni Ferdinand, Papa Dudut, at kasabay noon ay tinanggal na rin ni Ferdinand ang aming kawalan ng komunikasyon sa pamamagitan ng isang sorpresa. Hello! Sagot ko sa tumatawag noon sa aking cellphone. Hello, pwede ko bang makausap si Erica? Sabi ng boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Ngunit agad ko siyang nabusesan kahit nalakihan pa niya ang kanyang boses. Teka, Ferdinand, ikaw ba yan? Bigla na lamang tumawa ang lalaki sa kabilang linya. Ano ba yan? Na-identify mo kaagad. Alam mo, kahit na mag-iba ka ng boses, malalaman at malalaman ko rin eh. Teka, kanino ka nakitawag? Usisa ko pa sa kanya. May sarili na akong cellphone, masaya niyang balita sa akin. Wow talaga, buti naman kung gaano, sobra din akong natuwa para sa aking boyfriend, Papa Dudut. Bumili na ako ng cellphone. Kanina lang. Ayan ha, matatawagan na kita. At matetext na kita, hindi na tayo mangangamba para sa isa't isa. Paniniguro niya sa akin. Teka, nasaan ka na ba? Maya-maya ay itinanong ni Ferdinand sa akin. Nandito ako sa Marikina. Namamasukan ako bilang kasambahay. Inform ko sa kanya. Talaga kumusta ka naman dyan sa mga bago mong amo? Ilang araw ka na dyan? Tanong ni Ferdinand. At tila alalang alala pa sa aking kalagayan. So far so good naman. Ayos naman ako dito. Medyo suplado lang yung amo kong lalaki. Pero ayos lang. 2 araw pa lang akong naglilingkod sa kanila. Sagot ko sa kanya. Bakit mo naman naisipan na mamasukan bilang kasambahay? Maganda naman yung trabaho mo doon sa Bicol, hindi ba? Usisa niya sa akin. Mas malaki kasi ang pasahod dito kaysa sa atin. Kaya hindi ako nagdalawang isip na makipagsapalaran. Katwiran ko naman sa aking boyfriend. Buti naman at pumayag ang mga magulang mo, sabi niya. Huminga muna ako ng malalim bago ko sinagot ang tanong ni Ferdinand. Ang totoo niyan, ayaw ng mga magulang ko na pumunta ako dito. Kaso, hindi rin nila ako napigil. Gusto ko kasing kumita ng malaking pera para hindi na ako umasa pa sa mga magulang ko. Mag-iingat ka dyan ha.
nagwo-worry din ako sa'yo, sabi niya. Syempre naman, para sa'yo, mag-iingat ako. Pangako, pangako ko naman sa aking boyfriend. Pupuntahan kita dyan sa Marikina. Alam mo na, pasyal-pasyal tayo. Tamang-tama, maraming mall dyan at mga amusement parks. Kaya malilibang tayo, suhay niya sa akin. Kailan mo ako pupuntahan? Tanong ko. Baka next week, basta maklear lang yung trabaho ko. Sisibat kaagad ako papunta dyan. Mas malapit ang Batangas to Manila kaysa Batangas to Bicol, ang sabi ni Ferdinand habang nakakaramdam ako ng kasabikan sa kanyang boses. Hintayin mo ako ha? Oo naman, hihintayin talaga kita. Sagot ko naman sa kanya, Papa Dudut. Hindi naging madali para sa amin ni Ferdinand na magkaroon ng tuloy-tuloy na komunikasyon dahil ang mga panahon na yon ay mahigpit sa akin, ang aking among lalaki. Ayaw niya akong makitang nakikipag-usap sa boyfriend ko sa cellphone. At lalo pa siyang naghigpit sa akin nang umalis ang amo kong babae papunta sa ibang bansa, Papa Dudut. Naging matitindi rin ang hirap na inabot ko sa kanya sa kamay ng aking amo. Kaya naman, isang araw ay nagpasya na akong magpasaklolo kay Ferdinand. Anong nangyari sa iyo dyan? Nag-aalalang tanong ni Ferdinand sa kabilang linya. Yung amo kong lalaki, minamaltrato niya ako. Sinasaktan niya ako. Kapag nagkakamali ako, Ferdinand, ayaw ko na rito. Naiiyak na pagbabahagi ko sa kanya. Umalis ka na dyan, Erica. Wika sa akin ni Ferdinand. Ilang beses ko nang tinangkang umalis. Pero nahuhuli ako ng amo ko. Ayaw niya akong paalisin. Anong gagawin ko? Tulungan mo naman ako. Sa puntong iyon ay hindi ko na napigilang umiyak pa. Huwag kang mag-alala. Maglilive ako sa trabaho ko. Pupuntahan kita dyan. Tutulungan kitang makaalis dyan. Yun naman ang pinangako niya sa akin. Ano pa bang ginagawa sa iyo ng amo mo? Anong klase ng pananakit ang ginagawa niya sa iyo? Tanong niya. Dinetalye ko naman sa kanya ang bawat pagmamalupit na ginagawa sa akin ni Sir Lorenzo. Hinahampas niya ako ng anumang bagay na mahawakan niya. Sinasampal, kinukurot. Minsan hindi pa ako pinapakain. Gusto mo, magsumbong na ako sa mga pulis? Tanong niya sa akin. Wag, Ferdinand, baka lalong lumala ang sitwasyon. Ikaw na lang ang magligtas sa akin dito. Kinakabahan kong sagot sa kanya. Erica, huwag ka nang umiyak, okay? Lakasan mo ang loob mo. Magdasal ka din sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Yun ang pampalakas ng loob niya sa akin. Samantala, noong araw din na yon ay nalaman ng amo ko na tinawagan ako ng aking boyfriend. Kaya muli na naman siyang nagmalupit sa akin. Hinampas at ginulpi niya ako. Inambahan pa niya ako ng baril at tinakot na. Isang bala lang daw ang boyfriend ko. Siyempre, sobra akong natakot. Hindi lang para kay Ferdinand, kundi para na rin sa kaligtasan ko. Sa kabilang banda, hindi natuloy ang balak ni Ferdinand na pagpunta sa bahay ng amo ko dahil sa pakiusap ko na wag na siyang pumunta. Labis na tumutol si Ferdinand sa kagustuhan kong manatili na lamang sa bahay ng amo ko. Pero sa huli, sumuko din siya. Dahil nagsinungaling ako sa kanya na ayos na ako. At hindi na ako sinasaktan ng amo ko dahil umuwi na ang amo kong babae. Ngunit ang totoo, hindi pa rin umuwi noon ang amo kong babae. Kaya walang nagtatanggol sa akin laban sa mapang-abusong si Sir Lorenzo. At yun nga, Papa Dudut,
naging possessive ang amo ko sa akin. At dahil sa mapagmatyag na ang mga mata ng amo ko, ay unti-unting nanamlay ang komunikasyon namin ni Ferdinand hanggang sa magkalabuan kami ng boyfriend ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa impyernong pinasok ko. Ang akala kong ginhawang naghihintay sa akin ay isa pang pagdurusa. Hindi ko naman mahinga ng tulong si Ferdinand at kailangan ko pang magsinungaling sa kanya dahil natatakot ako na madamay siya sa gulo at mapahamak ang dahil lamang sa pagtatanggol niya sa akin. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Napansin po ng inyong lingkod na majority po ng mga nanonood sa atin ay hindi pa nakasubscribe. Kaya malaking bagay po sa pag-grow ng ating channel ang inyong pag-subscribe. Panatiliin din na maayos ang ating mga komento at huwag po tayong mambubuli ng mga sender natin. Automatic block and deleted po ang mga pasaway. Sa pagpapatuloy, punong-puno ng pagbabanta sa akin ang amo kong si Lorenzo na kapag nakipagkita o nakipag-usap ako sa phone kay Ferdinand ay papatayin daw niya kami ng boyfriend ko. Sobrang takot ang nararamdaman ko noon kaya nagpa siya na akong tumakas, Papa Dudut. Kaso ay madalas ay nabibigo ako dahil nahuhuli ako ng amo ko kapag nagtatangka akong tumakas. Doon ay mas tumindi pa ang pananakot niya sa akin. At isa na roon ang pagsasabi niya sa akin ng mga maitim niyang balak laban kay Ferdinand kapag umalis ako. Kaya nag-decide na lamang akong huwag nang tumakas para hindi na madamay pa ang boyfriend ko. Samantala, para tuluyan na akong hindi makapagsumbong, ay kinuha ng amo ko ang aking cellphone at sinira yon sa harapan ko. Siyempre, napasigaw ako at nanlumo dahil tuluyan nang mawawala ang komunikasyon namin ng boyfriend ko. Pero tumutol man ako ay wala na rin akong magagawa dahil malakas ang amo ko at marami siyang mga koneksyon na pwedeng sumira sa buhay namin ni Ferdinand. Pero isang gabi, habang naglilinis ako ng kwarto, ay may nakita akong cellphone sa ilalim ng kama ng amo ko. Mukhang matagal na itong hindi na-charge at naaalikabukan na. Agad ko yung kinuha kasi alam ko ang cellphone number ng amo ko at hindi yung napulot kong cellphone yon. Kaya dali-dali akong bumalik sa aking kwarto at chinarge ang cellphone nang ma-charge na yon. Ay nabuksan ko ang cellphone. Sa amo kong babae yon at medyo sira na ang LED screen pero laking gulat ko na gumagana pa ang SIM card nito. Naalala ko naman na meron pala akong binili noon na PHP 10 prepaid card. Kaya yan ang ginamit ko para malagyan ng load ang cellphone. Pagkatapos noon, dahil kabisado ko naman ang cellphone number ni Ferdinand, ay tinawagan ko siya. Hang, tinatakot ka ba niya? Pinagbabantaan ka ba niya ang buhay mo? Sang, bakit bigla ka nalang umatras sa mga plano natin? Huwag kang matakot sa kanya. Nandito naman ako. Ipagtatanggol kita. Nag-aalalang wika ni Ferdinand sa akin. Hindi, Ferdinand. Ayos na kami. At saka, hindi niya ako tinatakot. Pagsisinungaling ko. Sinusubukan kong maging casual ang boses para hindi mahalata ng boyfriend ko na nagsisinungaling ako. Hindi ako naniniwala. Malakas ang kutob kong nagsisinungaling ka. Diretso niyang sabi sa akin, huwag ka na mag-alala sa akin, okay? Wala kang dapat na ipag-alala.
kasi okay lang ako. Kunwari ay assurance ko sa kanya. Sobra kitang na-miss. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Malungkot niyang wika sa akin. Kumusta ka naman sa Batangas? Tanong ko na lamang sa kanya. Agad namang sumagot ang boyfriend ko. Okay naman ako sa trabaho ko. Kaso, hindi ako mapakali. Kasi, sobra akong nag-aalala sa'yo. Oo nga pala, may text ako sa'yo. Huwag ka nang mag-text. Doon sa cellphone ko, bigla kong sabi sa kanya. Bakit? Nagtatakang tanong niya sa akin. Sira na ang cellphone ko dati. Bale, ito na ang gagamitin kong numero. Inform ko sa kanya. Hang, sigurado ka bang ayaw mo nang umalis diyan sa amo mo? Muli niyang tanong sa akin. Alam kong sobra na siyang nag-aalala sa akin. Pero hindi siya makapagsumbong sa mga pulis. Dahil na rin sa pakiusap ko. Natatakot kasi ako na balikan siya ni Sir Lorenzo. Oo, tama. Tipid ko namang sagot sa boyfriend ko. Kung ganon, hindi na kita mapipilit ha. Pero palagi kang mag-iingat. At saka huwag kang matakot na sabihin sa akin ang totoo. Kung minamaltrato ka ng amo mo, sabihin mo kaagad sa akin. Erika, ipagtatanggol kita. Ipaglalaban kita sa mga taong umaapi sa iyo, Erika. Ayaw ko nakikita kang umiiyak, nalulungkot at nagdurusa. Kaya pakiusap, sabihin mo na sa akin kung pinagmamalupitan ka ulit ng amo mo para maaksyonan ko. Pakiusap niya sa akin. Sige Ferdinand, sa susunod, ang sabi ko na lamang sa kanya. Kahit na wala sa isipan ko ang magsumbong. Papa Dudut. Yun na ang huli naming pagkikita ni Ferdinand sa kadahilan ng mas tumindi ang pananakot sa akin ni Lorenzo at madalas na nakakatikim na ako ng harassment. Sa paglipas nga ng isang buwan, pagkatapos ng huli naming pagkikita ni Ferdinand ay isang malagim na insidente ang nangyari sa akin. Natutulog na ako noon. Ang hindi ko alam ay palihim na binuksan ni Sir Lorenzo ang aking kwarto. Huli na nang magising ako, nakapatong na sa akin ang amo ko. At sinusubukan na niya akong halayin, Papa Dudut. Sinubukan kong pumalag, pero sadyang malakas ang amo ko. Sinasaktan niya ako at hinahalikan. Pilit niyang ipinasok ang pagkalalaki niya sa aking pagkababae. Napasigaw ako noon sa sobrang sakit ng ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Walang awa akong ginahasa ni Lorenzo. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nadumihan ako. Nadumihan ang pagkababae ko at dahil sa trauma ay madalas na umiiyak ako at palaging nawawala sa sarili. Hindi ko na magawang magsumbong kay Ferdinand dahil natatakot ako na bawian ako ni Lorenzo. Desidido kasi ang amo kong lalaki na patayin si Ferdinand. Oras na makialam ito sa akin dahil sa mahal ko si Ferdinand at gusto ko siyang mailigtas. Sa kamay ng demonyong Lorenzo ay napilitan na lamang akong magsinungaling sa kanya. May sasabihin ako sa iyo, panimula ko kay Ferdinand nang muli kaming mag-usap sa cellphone. Ano ba yon? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Nagpatuloy naman ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo to. Pero Ferdinand, sorry. Naiiyak kong wika sa kanya. Sorry? Bakit ka humihingi ng sorry sa akin? Halata sa boses niya na sobra siyang nag-aalala para sa akin. Patawarin mo ako, pero gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo, kunwari kong sabi sa kanya. Pero Papa Dudut, hindi yon talagang intensyon ko. Gusto ko kasing hiwalayan siya para iligtas siya.
sa pagbabantang ginagawa ni Lorenzo sa kanya. Pero bakit, Erica? Sabihin mo naman sa akin kung bakit bigla-bigla na lang gusto mong makipaghiwalay sa akin? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Hindi matanggap ni Ferdinand na gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya noon. To the point na nag-hysterical na siya. Hindi na kita mahal? Muli ay nagsinungaling ako sa kanya para protektahan siya sa panganib. Hindi ako naniniwala, Erica. Huwag mo akong lokohin, please. Pakiusap niya sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi na kita mahal. Labag man sa kalooban ko. Pero kailangan kong sabihin ang kasinungalingang yon kay Ferdinand Papadudut. Tila nasasakta naman ang boyfriend ko sa biglaan kong pakikipaghiwalay sa kanya. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, ha? Meron bang nananakot sa'yo? Ano? Tinatakot ka ba ng amo mo? Walang kinalaman ang amo ko sa desisyon ko. Deny ko. Hindi ako naniniwala, Erica. Malakas ang kutob ko na may kinalaman siya. Kaya ka ganyan? Ano? Sabihin mo naman sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Demand ni Ferdinand sa akin. Hindi naman ako kumibo noon. At sa halip ay napahagulhol lamang ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Hindi ba sinabi ko sa iyo na magsasabi ka lang ng totoo sa akin, Erica? Huwag kang matakot na magsumbong sa akin. Kasi kaya naman kitang ipagtanggol. Ipagtanggol kita sa mga taong nang-aapi sa iyo, Erica. Hysterical na wika ni Francis. Ngunit mas binibayan ko pa ang pagsisinungaling sa kanya. Meron akong naging boyfriend dito sa Marikina bukod sa iyo. Kaya niloko kita. Naging two-timer ako. Nakokonsensya na ako. Kaya heto, nagdesisyon na akong sabihin sa iyo ang totoo. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka lang. Ayaw maniwala talaga ni Ferdinand. At ramdam kong alam niya ang kalagayan ko. Totoo nga ang sinasabi ko. Siya ang mahal ko. At tinanggap ko na ang kanyang alok na kasal sa akin. Dagdag na pagsisinungaling ko. Sorry, ang sabi ko pa sa kanya. Bakit mo naman ginawa sa akin to? Ano bang pagkukulang ko sa iyo, ha? Ano? Karalgal na tanong niya sa akin. Samantala ay humagulhol na lamang ako noon. Wala kang maisagot sa akin. Kasi nagsisinungaling ka. Inimbento mo lang ang lahat ng yan. Obserbasyon niya. Tama na, Ferdinand. Ayoko na, ha? Huwag mo nang pahirapan pa ang sitwasyon. Irespeto mo na lang. Kung ano ang desisyon ko, giit ko na lamang sa kanya. Hindi ko matatanggap na makipaghiwalay ka sa akin nang walang dahilan, Erica. Alam ko na may ibang dahilan ka. Kaya mo to ginagawa. Alam kong marami kang sinesekreto sa akin, ang sabi pa ni Ferdinand. Habang sinusubukang magpakatatag. Kung yan ang gusto mo, susundin ko. Pero sana'y hindi ka magsisi sa gagawin mo. Pagkatapos niya sa usapan namin. Uulitin ko, Papa Dudut, hindi totoo ang lahat ng sinabi kong yon kay Ferdinand. Dahil deep inside ay mahal na mahal ko siya. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil natatakot akong madamay si Ferdinand sa impyernong nararanasan ko. Pero may pagkakataong gusto kong ulit lapitan si Ferdinand at humingi ng sorry. Kaso nga lang, Papa Dudut, may takot pa rin ang puso ko hanggang ngayon dahil hindi pa rin ako nakakaalis sa impyernong binigay sa akin ni Lorenzo. Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Wala akong mahinga ng tulong. Paano ako makakaalis sa impyernong ito at maibalik si Ferdinand sa buhay ko? Umaasa ako sa inyong tugon. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut.
at sana'y mabigyan ninyo ito ng pagkakataon na ma-upload sa Papa Dudut Stories. Ang tanging nagpapasaya sa akin kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon na makinig muli. God bless at more power sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Erica.